Years of Catholic Broadcasting. This Jubilee year, 2025. Pilgrims of Hope, Veritas, 846, Kapanani, from Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web through broadcast and social media. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas alas 11 ng umaga, araw ng Sabado, 24 na araw sa buwan ng Mayo, taon 2025. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Nananawagan si Archbishop Bernardito Ausa, kinatawan ng Vatican sa European Union, sa mga pamilya sa Europa na muling gampanan ng mahalagang papel sa pagpapamana ng pananampalataya sa kanilang mga anak. Ayon kay Archbishop Ausa, maraming kabataan ngayon ang naghahanap ng pagkipag-ugnayan sa Diyos, kaya't malaking hamon sa bawat tahanan na ituro at ipamuhay ang pananampalatayang Kristiyano. Ibinahagi rin ng Pilipinong Arsobispo ang paipagpulong kay Pope Leo XIV at ng mga obispo ng European Union, kung saan tinalakay ang patuloy na digmaan sa Ukraine at ang panawagan para sa pangmatagalang kapayapaan. Sa kabila ng mga hamon, bigyan din ng Arsobispo na may mga palatandaan ng pag-asa. Dumarami ang mga kabataang nabibinyagan at masigasig na lumalhok sa mga programang pangrelihiyon na nagpapakita ng muling pag-usbong ng pananampalataya sa bagong henerasyon. Iginiit ni Archbishop Ausa na ang pamilya ang unang paaralan ng pananampalataya. Hindi lang ito pagtuturo ng dasal, kundi ang mismong pamumuhay araw-araw na nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Pagbabalik ang mga balita mamayang alauna ng hapon, na kanyang kapanalig Maria Navales Pulgo, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Renalyn. Renalyn, araw-araw. Ang programang titimbang ng katotohanan sa usapang panlipunan. Veritas. Magpapayabong sa moralidad ng bawat Pilipino. Veritas. Magsusulong ng mga doktrina ng simbahan sa sektor ng ekonomiya, politika, kultura at kalikasan. Veritas. Tuwing Sabado, kasama si Reverend Father Jerome Ceciliano. Veritas. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapanalig. Sabado po at araw na naman po ng Veritasan. Ito po si Father Jerome Ceciliano, kasalukuyan pong Rector ng National Shrine of Mary, Queen of Peace. Yung iba po nagtatanong lagi, nasan ba yung EDSA Shrine? Akala po nila yung EDSA Shrine ay isa pong museum. Kaya kahit na alam nila yung lugar na nasa harapan po ng isang mall, hindi po nila matukoy na ito pala ay simbahan. Kaya po ngayon, ginawa na po namin, may pangalan na po yung EDSA Shrine. Nakalagay na po doon, National Shrine of Mary, Queen of Peace. Yung pagiging national po nito ay nagawa o kumbaga naitalaga po ito noong January 25, 2025. Maraming salamat ulit sa ating mga obispo dahil sila po ang gumawa ng desisyon para ideklara na National Shrine ng EDSA Shrine. O ngayon pong araw na to ay pag-usapan po natin yung katatapos lamang na eleksyon. Alam ninyo, samot-sari ang issue kapag election po ang pinag-uusapan. Vote buying, vote selling, dayaan, siyempre yung mga gimmick ng mga kandidato, at kung ano-ano pa. Ngayon pong umaga ay tukuyin po natin, mukha yatang merong nakikita na irregularidad sa conduct ng election. At ngayon po ay makakasama natin si Atty. Alex Lacson, minsan din po na kumandidato sa pagkasenador. Pero inaasam po natin sana kumandidato po ulit ito kasi marami po ito maitutulong sa bansa. So palakpakan po natin, welcome po natin sa ating palatuntunang Veritasan, Atty. Alex Lacson. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, magandang hapon, Father Jerome. Oo, at maraming salamat po, pero hindi na po ako tatakbo ulit. Gusto ko na lang tumulong po na maayos yung sistema natin at gusto ko na lang po tumulong na sana mailuklok natin yung mga tamang kandidato, tamang lider sa bansa. Pero alam mo, attorney, alam mo, attorney, welcome na welcome yung pagtulong na gagawin ninyo. Pero dito sa kalakaran sa Pilipinas, mukha yatang mas malaki ang maiaambag
ng isang Pilipino kapag ando doon po sa loob. Then I'm talking about being a politician, an elected official, kumpara ho yung tipong parang nasa labas eh. Halimbawa, katulad doon namin, mga pari kami, gustong-gusto namin talaga makatulong, makaambag, pero very limited eh. But anyway, it's your decision. Opo. Sige, pag-usapan po natin. Binanggit ko kanina na usual yan na nausapin yung mga irregularities kapag merong election. Kayo po, ano po ba ang nakikita ninyo dito sa nagdaang 2025 midterm national elections? Oo. Ang konting background po, Father Jerome. Kasi, Sige po. Oo, may tinayo kasi na may samahan po itong 6 alyansa ng nagkakaisang mamamayan. Grupo po ito na multi-sectoral coalition po ito na pinapangunahan ng mga retired generals at mga bishops and pari po, no? Tapos civil society and businessmen and professionals, no? Tapos may partner niya po yung CCGG, yung Clergy Citizens for Good Governance, kasama din po yung Church Leaders Council for National Transformation na pinapangunahan po ni Bishop Colin Pagaforo, yung presidente po ng Caritas Philippines. Ano po? So, yun po yung background, yung parang involvement ko po. Then, itong elections po, May 12, lahat po tayo nakaano sa TV siguro. No? Ako rin po, nagpuyat ako hanggang alas 3 ata ako gising because minomonitor ko yung And may napansin ako, no? Sabi ko, kasi sinasabi ni COMELEC Chairman Garcia na diretso yung election returns, diretso na ipapadala doon sa PPCRV, sa NAMFREL, sa mga media, at sa 2 dominant parties, yung dominant majority political party and dominant minority political party. Pero ayon po doon sa napanood ko mismo sa mga interviews during the counting, nagugulat si PPCRV spokesperson Ana de Villasingson na parang hindi diretso, parang mabagal, no? Yung resulta. So, ganun din po si NAMFREL Secretary General Eric Alvia na sinabi niya, in fact, mas klaro yung statement niya. Sabi niya, hindi kasi tumupad sa usapan ang COMELEC. No? Pinapadaan pa muna sa ibang server. Parang pinapadaan sa ibang server, sa third server bago ipadala sa amin. So, ganun po mismo yung statement ni NAMFREL Secretary General Eric Alvia. So, na-alarma po ako, kasi ayon po doon sa COMELEC Resolution 11098, issued po ito noong December 13, 2024. Ito po yung ACM Operation Procedures, no, na nirelease po ng COMELEC. At doon po sa ACM Operations Procedure na yan po, doon po sa chapter on Election Day, nasa page 16, number 10 po, no? Sinabi po doon mismo na yung ACM daw, yung automated counting machines, pag tinap mo daw yung transmission button, yung election returns will be sent directly to 7 servers po. Ito po, number 1, MBOC server, which is the city and municipal server. Second, to central server, which is the COMELEC. Third, Citizens Arms Server 1, which is PPCRV. Fourth, Citizens Arms Server 2, which is NAMFREL. 5, Dominant Majority Server, political party po ito, which is itong Lakas CMD po. Then Dominant Minority Political Party, which is Nationalista Party. And 7th, the Media Server. So doon po, kung tingnan mo doon sa item number 10, page 16 of that ACM procedures po, under that COMELEC Resolution 11098, napakaklaro po na pag press mo yung button, diretso siya doon. No? And apparently, that's not what happened. No? Apparently, that's not what happened. Based on what we watch on the interviews and based on what we read in the news, especially po yung news report ni Gemma Mendoza ng Rappler, na they were yun po, no? Parang yung impression ko ho talaga, impression namin po doon na merong intermediary server
No, bago ito at itong intermediary server po, lumalabas na ito yung data center 3. Tapos dito po muna pumasok, tapos pinadala po sa PPCRV, sa NAMPREL, sa media, and the two parties. Okay. And pangalawa po, yun yung first observation namin. Ano po? Yung pangalawa po, the second observation was that sabihin ko lang po muna, no. So in our impression po, yung presence na yun ng data center 3 kung saan unang tumanggap ng mga election returns from precincts nationwide po, bago ito pinadala sa PPCRV, sa NAMPREL, parang ang tingin ho namin illegal and unlawful yun kasi it was not listed in the COMELEC rules. It was not designated as one of the servers to receive the ACMs from to receive the election returns from the ACMs, no? So although ito po may sagot po, gusto ko po lang po para at least fair po tayo. Anyway po, siguro Father Jerome, I just would like to put it in proper context, no? Noong May 21, nung present po namin itong mga observations po na ito, doon po sa isang media event na inorganize po sa Max Chicken dyan sa Quezon Circle sa QC, lahat po ng observations na ito, yung 8 areas that are very disturbing, base po ito sa observations namin sa TV interviews ng mga personalities ng PPCRV, ng NAMPREL, tapos yung news reports na nabasa ko namin. So, base po doon lahat. No? At pangalawa po, nung May 21 na media event sa Max Chicken, we were not ready to make any accusation, to make any conclusion. No? Kasi we were still gathering data. The reason why we invited PPCRV, NAMPREL, and the media in that event po, because we wanted to validate with them our observations. No? So yun. So right now po, the group, we are not yet ready to make any accusation or any conclusion. We are still gathering data. No? Okay. We are still completing our data gathering or information gathering po. No? But in the meantime, sumagot na po doon sa 8 issues na yon na na-raise namin ang COMELEC. So, pinost na po nila sa website nila at ito po ay pinag-aaralan po namin. No? At marami na pong nag-aaral dito ngayon. So yun po, no? Pinag-aral po namin and in the next few days po, lalabas ulit kami ng reply po namin based on our data gathering, information gathering. So yun po yung first, no? Yung Father Jerome, yung pangalawa, the second very disturbing area of the elections return ay observation ho namin, again, based on the reports po, no? Doon, interviews na parang itong data center 3, kino-consolidate niyo, kasi siya pong unang tumanggap in our impression, ano po, kino-consolidate niyo muna lahat ng election returns from precincts nationwide bago niya ito ipadala sa PPCRV, sa NAMPREL, sa media, and the two dominant political parties. No? So, and to a certain extent, kasi binasyo naman ito sa reports they were waiting from yung election results data, inaantay na lang nila from COMELEC. No? From COMELEC IT, from COMELEC personnel, ipadala nila ito, yung consolidated. No? Yun yung second na very disturbing, no? Na yung there was this server, itong data center 3, na nag-consolidate muna bago pinadala ito sa PPCRV sa NAMPREL media, no? At yung pangatlo, Father Jerome, was that itong server, yung data center 3 na nag-consolidate, there was a delay before niya pinadala yung first batch of election results data to PPCRV and NAMPREL and the media. No? And so in fact, doon sa base sa report ng news report ni Gemma Mendoza ng Rappler, doon po sinabi niya na they were expecting the media teams in the COMELEC transparency server. They were waiting for the first results from COMELEC by 7:30 p.m.
Pero by 7:30 PM wala pang dumadating. By 8 wala pa ring dumadating po. No? So, and yung sabi po ni PPCRV spokesperson Ana Singson, natanggap daw nila mga 8:40 ng gabi. Yung first batch, natanggap nila from COMELEC. No? So, yung sabi naman ni NAMFREL Secretary General Eric Alvia, around 2 hours bago nila natanggap yung first batch of election results data from COMELEC. No? So, yung sabi naman ng Rappler report, yung news report na sinulat ni Gemma Mendoza, hindi niya sinabi kung what time exactly nila natanggap yung first batch of election results, but most likely almost the same time, siguro around 9 PM or 8:40, 8:45, siguro pareho sa PPCRV, sa Rappler, no? At sinabi niya, natanggap nila ito from COMELEC IT. From COMELEC IT. So, yun po yung third, no, na disturbing So, ang question po natin doon is, what really happened during those 2 hours na blind yung bansa, blind yung during those 2 hours na blind sa actual results, no? Yung PPCRV, yung NAMFREL, yung media, at yung buong bansa po. What happened during those 2 hours? So yun, yun po yung questions natin. Tapos Okay. Sige, Attorney, magpapakilala muna tayo, ha? Kasi baka marami pa ilalahad mo para makapokus din yung mga tao. Okay, magbabalik po ang Veritasan. Veritasan. Kapanalig, bili na sa Veritas Truth Shop, ang religious gift store ng Radio Veritas 846. Mabibili rito ang iba't ibang religious items tulad ng mga rosaryo, mga imahen ng mga santo, mga church event souvenirs tulad ng mga Catholic statement shirts at Radio Veritas merchandise. Ang Veritas Truth Shop ay matatagpuan sa Veritas Tower, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City. Para sa orders at deliveries, bisitahin ang www.truthcorner.veritas846.ph o i-message ang Facebook page Veritas Truth Shop o tumawag sa 8925-7931 hanggang 39, local 111 at 122 o sa 0917-639-7664 0917-639-7664. Veritas Truth Shop, at your service in Christ. Veritasan. Okay, mga kapanalig, balik po tayo sa ating usapan. Si Atty. Alex Lacson po, naglalahad po siya dito ng kanilang mga observations. Naglahad na po siya ng 3. Meron pa ho bang ilang observations pa yan, Atty.? Okay. So ito yung pang-apat, Father Jerome, no? Sige po. Yung pang-apat na very disturbing area was that yung observation po namin that, again, we could be wrong here, no? But observation po namin ito base sa news reports and sa yung testimonies of personalities who were interviewed on TV na during the counting. Sabi ko po, I was awake from as early as 6 PM. I was watching the news up to 3 AM po, no? So ito po, my impression po was that it was COMELEC merely that was supplied all the election results data to PPCRV, to NAMFREL, to media, and the 2 dominant political parties. And they were supplying them. So after po na yung i-deliver yung first batch of election results data na mga around 8:40 according to PPCRV, maybe around 8:50, no? To NAMFREL and to the media. Then after that, parang every 15 minutes, sinabi po mismo ni COMELEC chairman, every 15 minutes, they will be sending a bundle of election results data. No? So, impression po namin was that it was the COMELEC who merely supplied all the election results data. The first batch and the succeeding batches of every 15 minutes thereafter. No? So,
So yun po yung siguro na yun po yung So, apat na po yon. Ano pang 5? Yung pang-5 po, mga bandang 12 midnight, na-discover ata ng around midnight po, na-discover ng Rappler at ng other media teams na merong discrepancy sa votes, no? And eventually, lahat sila po nagtrabaho, I think, no, and eventually, the discrepancy approximated to around 5 million or more than 5 million. We don't have the exact number of this, but around 5 million votes ito, no? Is it around, over? We don't know. We don't know the exact number because COMELEC did not release the exact number. The media, no one from the media and no one from PPCRB or NAMPREL has the exact number of these overvotes. Hindi nalabas sa publiko ito sa news yung exact number of these overvotes. Ilan ba talaga? Was it 5,107,000 or what? Wala, no? And our impression po, again based on the news reports and the testimonies of the personalities who were interviewed, na our impression, observation, na yung COMELEC lang yung naglinis. Only COMELEC conducted the cleaning at the paglilinis process. They deleted around 5 million votes, no? And they merely supplied the corrected files or data to PPCRB, to NAMPREL, and to the media. That's our observation po, no? So, ibig sabihin, nung nilinis nila po, nung clean up nila yung 5 million votes, nung dinelete nila yung around 5 million votes, parang COMELEC did it all by itself without the presence or without the participation of PPCRB, NAMPREL, and the media. So yun po. Yun po yung pang-5. Yung pang-6 po, ito po yung thousands of voters nationwide complained na yung VVPATs nila or voters receipt nila did not reflect the list of candidates they voted for. No? May dadagdag, may nabawas. Tapos many voters then complained na yung balota na natanggap nila meron ng pre-shaded. Ibig sabihin, names of the candidates na hindi pa nila sineshade, may shade na. No? COMELEC, we're still waiting for COMELEC to issue the official data on this. Kung ilan ba talaga itong yung complaints ng voters receipts na hindi naka-reflect yung candidates they voted for, tsaka yung voters na nag-complain na may balota na may pre-shaded na. No? So I hope COMELEC would release the exact numbers of this para malaman po natin ito. No? Yung pang-7 po, ito po yung overvotes. No? Nung mid-2019, midterm elections po, the total overvote was 1,170,331. Meaning po, 1,170,331 voters, yung boto po nila discarded. So disenfranchised sila. No? Ito po, for the 2025 elections, according to NAMPREL, yung overvotes umabot po ng 17,028,780 overvotes. No? So, pero may explanation po ang COMELEC dito, no? Including PPCRB. Sabi nila kasi before, there were two types of counting the overvotes. Yung first type is, dati, ito yung pag sinabi mo isang overvote, isang voter yon. Yung ito daw po ngayon, isang overvote, isang boto yon sa kandidato. So ibig sabihin, halimbawa po, isang balota, isang botante, 12 lang dapat na senators, bumoto siya ng 13 o pumoto siya ng 15 na senators, lampas yung 3. So ang count doon, 3 overvotes. Hindi yung voter, but yung number of candidates na nag-exceed siya. So sige po, we'll wait for the official, again, of COMELEC on this, kung ano po talaga explanation sa overvote. But sana po, we can really test this sa machine para mapakita ho talaga natin kung paano ba kinakount yung overvote ngayon. No? Okay, but sige po, no? At yung number 8 po, ito po yung 8th area na very disturbing from our minds.
yung paggamit po ng updated version na 3.50 sa ACMs during the voting itself. No? Ang ano lang po natin dito kasi during the local source code review, ang present po na version ng COMELEC was 3.40. So, at ito po yung in-audit, po yung sinertify ng mga independent auditors. So, naglabas po ng audit report ang COMELEC at yung nakasulat din po doon was 3.40. Pero during the final testing and sealing po, which is just a few days before the elections, ang nakita po ng ibang IT experts doon, tsaka ng candidates na and media, na yung naka-install na program was 3.50, hindi 3.40. So, syempre po, marami ang nag-raise ng kung bakit hindi 3.40? Bakit 3.50 yung 3.50 hindi yung dumaan sa audit sa source code review at hindi ito yung naka-state or naka-indicate doon sa audit report ng COMELEC. So, yun po siguro, no? We actually I talked po to a number of IT experts on this, Father Jerome. And pina-explain ko ano bang difference ng source code tsaka ng hash code. I don't know kung familiar ka dito, Father Jerome. Yung pag sinabi ito po, no, ito na po yung understanding ko na after talking to a number of IT experts. Pag sinabi mong source code, ito po yung instructions on how to run the program. So yung instruction po, pwedeng buong isang libro po yan with 1,000 pages kasi nandun yung buong instruction on how to run the program. That is the source code. Yung hash code po, ito yung pangalan ng program. Ito yung identity ng program. Halimbawa po, no? Di ho ba pag gumagamit ka pag nagte-type ka ng document or letter po sa computer mo, whatever is the content po doon sa letter na sinulat mo, that's the source code. Pag sinave mo na po yung letter na yon o document na ginawa mo, gagawan mo siya ng file name. The file name is itong hash code po. Okay. So right now po, pero po, there is something more beautiful kasi with the technology, itong IT, yung mathematics niya po, no? Na every time na may binago ka doon sa source code mo, kahit tuldok po, the hash code will change. Ibig sabihin yung program number na 3.40, magbabago po yun. Anything, any simple thing that you change. No? At may difference po yung first number, kasi 3.40, di ba? It represents something. Yung middle number, yung middle number po represents the content mismo. No? Yung third number naman represents any extraneous change that you do but do not affect the content. Okay. So, ibig sabihin po, sabi ng mga IT experts na nakausap ko, the moment na nag-change yung middle number, ibig sabihin, there was a change in the content of the source code. So, since nabago po yung program version from 3.40 to 3.50 po, ibig sabihin, there was a change in the content of the source code. There was a change on how the program will run. Kasi nabago yung middle number. Yung 3.40 naging 3.50. Kasi kung may binago po sila doon, pero extraneous yung binago nila, halimbawa, did not change anything doon sa content ng source code, dapat po 3.41 or 3.42. Pero since nabago po, 3.40 naging 3.50, nabago yung middle number, ibig sabihin po, may nabago sa content ng program, ng source code, on how the program would run. So ito po yung explanation ng IT experts na nakausap ko po. So yun po siguro, that's why we find the change of the program from 3.40 to 3.50 highly questionable. So yun po, Father Jerome. Again, gusto ko lang po sabihin, lahat po na ito ng 8 areas that are very disturbing to us and to our group
base po ito sa mga news reports po na napanood namin at nabasa namin at sa mga testimonies, personalities na napanood po namin. So we can defend each one of this, no, kung saan po namin sinorse ito, no. And number two, we are not making any accusation to anyone, not to any agency. We want clarifications, answers. And number three po, we are still in the process of gathering data right now and validating our informations and our observations. And if by the end of the day, Father Jerome, lumalabas na halimbawa kung mali kami at tama ang COMELEC, ako po, I will in full humility ask for apologies to the COMELEC and respect their Pero kung tama naman po kami yung observations namin, ang gusto lang po namin sana is sagutin po nila kami ng diretsahan, ng tapatan, walang paikot-ikot, because because the Filipino people deserve it and the entire nation deserve it po, no? Yung katotohanan. So maraming salamat, Father Jerome. Okay, magpapakilala po ang Veritasan. Babalik po kami. Veritasan. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting this Jubilee Year 2025. Pilgrims of Hope, Veritas 846, Kapanani from Mega Manila, Philippines to the World Wide Web through broadcast and social media. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 33 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Diocese of Assisi, paparangalan na bukas ang nanalo sa kanilang patimpalak. Detalye sa pag-uulat ni Jeremiah Figueroa. Go, Jeremiah. Maraming salamat, Romar. Igagawad na nga bukas May 25 ng Diocese of Assisi sa Italy ang parangal para sa nanalo ng taunang patimpalak ng International Francis of Assisi and Carlo Acutis Award for an Economy of Fraternity. Ito ang tiniyak ng diocese kung saan ngayong taon ay abot sa 165,000 euros ang magiging halaga na igagawad na cash prize para sa mananalo. Ayon kay Assisi Bishop Domenico Serretino, ang parangal ay pagpapakita ng pagkilala ng diocese kung saan nagmula si St. Francis of Assisi upang igawad sa mga nararapat na diocese, grupo, inisyatibo o individual ang pagkilala sa kanilang mga likha o programang tinutulungan ng kapwa tungo sa pagpapaunlad ng kanilang buhay. Ang International Francis of Assisi and Carlo Acutis Award for an Economy of Fraternity ay ang pagkilala upang suportahan ang mga inisyatibo o programa ng iba't ibang sektor ng lipunan saan mang panig ng daigdig na isinusulong ang mabuting pagbabago para sa ekonomiya. Sa pagtatapos ng deadline noong Pebrero, bagamat hindi isinapubliko ang listahan ng mga kalahok sa patimpalakay, masusi itong sinala at pinili ng Diocese of Assisi sa Italy. Noong 2022 ay napanalunan ng mga grupo na mayroong persons with disability na mula sa Diocese ng Pasig ang Francesco of Assisi and Carlo Acutis International Prize dahil sa paggamit ng mga water lily upang makalikha ng eco-sustainable briquettes na ginagamit na panggatong o panglikha ng enerhiya. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako inyong kapanalig Jeremiah Figueroa, sumainyo ang katotohanan. Veritas Patrol! Fronta Veritas Report! Embahada ng Pilipinas nagbabala sa publiko hinggil sa mga illegal na recruitment scheme sa mga low-skilled na manggagawang Pilipino. Detalye naman ihatid ni Justin Hildo. Justin? Maraming salamat mga kapanalig. Mahigpit na pinag-iingat ng Philippine Consulate sa Dubai ang mga Pilipino na nasa bansa at sa Hilagang Emirates dahil sa bagong illegal na recruitment scheme na nanghihikayat sa mga low-skilled na manggagawang Pilipino na magtrabaho sa mga bansang may kasulukuyang deployment ban kagaya ng Pakistan.
Batay sa impormasyon ng konsulado, karaniwang ginagamit ang mga ganitong modus sa pag-aalok ng trabaho sa ibang bansa gamit ang tourist visa at pinapaalala naman ng pamahalaan ng Pilipinas na ang anumang aktibidad ng recruitment na lumalabag o umiiwas sa regular na proseso ay maituturing na iligal at labag sa batas. Pinapaalalahanan naman ng konsulado ang mga Pilipino na nasa Dubai na mag-ingat at iwasang makipag-ugnayan sa sinumang individual o grupo, personal man o online na nag-aalok ng trabaho sa mga bansang may deployment ban. Upang matiyak ang pagiging lehitimo ng isang recruitment agency, siguruhin muna na kumonsulta sa talaan ng mga lisensyadong recruitment agencies na matatagpuan sa opisyal na website ng Department of Migrant Workers o dmw.gov.ph. Habang hinihikayat naman ng konsulado ang lahat na maging mapagmatsyag at i-report agad sa mga kinaukulan ang anumang kahina-hinalang recruitment schemes na kanilang mai-encounter. Mga kapanalig, isa sa dalangin at naisin ng Simbahang Katolika ay ang mapanatili ang kaligtasan ng mga OFW saan man. Para sa Veritas 846, ang radyo ng Simbahan, ako ang inyong kapanalig, Justin Gildos. Sumainyo ang katotohanan. Ronda Veritas Report. Veritasan. Balik naman po tayo sa ating talakayan. Katulad po ng binanggit ko, Atty. Alex Lacson po dito, may nilahad na mga concerning observations tungkol po sa conduct ng 2025 national midterm elections. Okay, ngayon naman po ang pagtatanong, Attorney, binanggit niyo yung source naman ninyo dito ay mga news reports. Okay, galing po yan sa Rappler at iba pang mga news entities. Okay, yung po bang napakinggan yung news report sa kanila? May technical aspect po ba yun? O yun lang ay observation? Doon muna sa tatlo, na talagang delayed yung transmission. Walang technical aspects. Narinig nyo lang ho. Narinig ko namin sa kanila at sa mga nasulat kasi. Sinasabi ho nila na yun po, halimbawa, actually, kung sana kung may palabas ko lang dito exactly yung TV interview ni Miss Ana Singson and ni Eric Aldia ng NAMFREL, that created really doubts on our, Yeah, but anyway, ang point po naman natin dito sa pagtatanong naman para maklarify lang na nakikinig. Ibig sabihin nito, ay yung disturbing na observations ninyo based dyan sa napanood din ninyong news reports. Correct? Yes. Okay. Pangalawa, yung tanong ko doon, wala namang technical aspects na binabanggit yung mga sina Ana Singson, ang NAMFREL, basta wala lang ho silang, kumbaga, ang napansin lang ho nila dito ay yung na-late, yung transmission, ganun lang. Yeah, oo. Okay. Generally ganoon, Father Jerome, no? Pero kasi they were waiting for the results from COMELEC eh. Yes po, yes. Very clear naman po yan kanina sa paglalahad ninyo. Pinapurify lang natin. Including doon sa news report ni Gemma Mendoza ng Rappler, parang she said it talagang directly that they were expecting for the results, the first batch of election results from COMELEC by 7:30 p.m. Yes po. Kanina nilahad ninyo yan doon sa mga concerning ninyo. Binanggit ninyo dapat siya ng 30, pero dumating na mga 8:40, dumating na ng mga 8 past na. So, technically na late. Di ba? Ayun po ang ibig sabihin doon. Okay. Pangalawa, yung sinasabi ninyo na parang may third server. Okay? Yun na parang, parang allegation yan. Parang. Meron mo ba makapag-confirm talaga na meron talagang third server na to? Sumagot po ang COMELEC na yung data center 3 is not a server. Although po, kung tingnan mo yung report ng Rappler, it was really written there, it was a server. Okay. Ang tanong ko po dito, data center 3 server. So hindi daw siya server. Ito daw ay isang facility, isang place siguro po, where hinost niya yung PPCRB server, yung NAMFREL server, yung media server, yung dominant political party server, tsaka yung dominant minority political party. So meaning to say, when it comes to the determination of whether it is a server or not, may dalawang versions.
Ang version ng media na nagsasabi na server yan. Ang version ng COMELEC na nagsasabi na hindi server yan. Okay, ngayon ang tanong ko dito, nung binanggit ba ng COMELEC yan, na hindi server yan, is it an implicit admission na meron talaga nag-exist? Na ganong uri ng, I don't know. Yes po. Sabi din Inadmit po, nila. oo, nag-exist itong data center. Okay. Nag-exist. Alright, nag-exist yung data Kahit center pati 3. yung Rappler po, sabi niya, yes, nag-exist yung data center 3. Okay. Including po sa... Okay, so nag-exist po yun. 21, yeah. Okay, ngayon, doon naman sa pang-4, pang-5, pang-6 na binabanggit ninyo. So it appears, so parang lumalabas dito na yung nagbabato ngayon ng mga results sa PPCRB, sa NAMFREL, Dominant Party, okay, kung sino-sino pa, COMELEC na. Tama po. COMELEC na yung nagbabato. When in fact, linawin natin na, when in fact, dapat yan sabay-sabay. Ganun po ba? Pagkaboto mo, okay, dapat pag pinindot, sabay-sabay na naibabato yan. Ibabato sa, yun nga, sa COMELEC, ibabato din sa PPCRB, ibabato din sa NAMFREL, Dominant Party, iba pang partido, ganun po yun, ano. So, lumabas ngayon, hindi nangyari. Ang nangyari dito, mukhang dun sa server na yun, na pangatlo, yun ang parang nagbabato ngayon. So, hindi, ang ibig sabihin dito, hindi ho nasunod yung batas. Opo. Actually, Father Batas Jerome, ho ba yan o agreement lang? nasa ano ho siya nasa COMELEC Resolution 11098. Yeah, okay, Father Jerome, kung tingnan niyo po yung... Kayo po, abogado kayo, tanungin ko na lang kayo. Yung po... Nung nagre-report po doon, kung tingnan niyo po, pare-pareho po yung election results data na pinapakita ng ABS-CBN, ng GMA7, ng mga radio, sa mga teleradyo po nila, pare-pareho po lahat. Ibig sabihin, isa lang yung source noon, di ba? Kasi kung halimbawa po, ako lang po, this is my personal impression, understanding. Kung pinadala directly to lahat po ng election results sa presinto, 93,287 precincts po nationwide. Kung pinadali yan, diretso sa halimbawa sa PPCRB, NAMFREL Media, kakanya-kanyang consolidation and computation po sila. Di ba? Kanya-kanya sila. Yes, okay. Di ba? So, magkanya-kanyang computation ng PPCRB, NAMFREL, and the media, hindi po sabay-sabay yung resulta niyan. Okay. Kasi dapat, kaya nga po. Dapat nung nag-report yan ng ABS-CBN, ng GMA7, at ng ibang ng Bombo Radio, ng DZRH, dapat ito yung figures ng PPCRB as of this time. Ito yung tally ng NAMFREL as of this time. Ito yung tally naman ng media as of this time. Di ba? Kasi pinadala sa kanila yung election results. Apo. Actually po, gets natin yun, yung gano'n dapat magbabari, iba-iba yan. Oo. Yun nga lang ngayon, parang isasuma ko na lang, parang ang nangyari dito, naging centralized, na mayroong pinanggagalingan, okay, tapos binato, kaya pare-parehas ang yung report. Okay, kaya yun po yung pinapalo ko ngayon na thought eh. Okay, so ibig sabihin nito, yun nga po, isa lang ang pinanggagalingan yan. Kaya nakikita natin pag binato mo sa media, pare-parehas. When in fact, kung manggagaling talaga yan doon sa mga presinto, magbabari talaga kasi iba-iba naman yung yan eh. Yung papupuntahan, yung pag-report, di ba? So given na ngayon ang tanong ko dito, kung isa lang yung pinanggagalingan yan, yun na nga po kinaklarify ko sa inyo. COMELEC resolution yan. Does it carry the force of law? Yes. Pag-resolution? Okay. Yes. Nang kapag binayolate yan ng COMELEC, yung ganong resolution na dapat, automatic na ibabato mo doon sa mga binanggit ko na mga entities, PPCRB, NAMFREL, Dominant Party, Second Dominant Party. Kapag halimbawa binayolate nila yon, yung po bang election ngayon ay pwedeng i-invalidate? If we have enough na pag makompile ho natin, yes, tingnan na ho natin. Sige, lang ho natin. Kasi binanggit na natin na bakit pare-parehas ngayon? Sapat na yun. Kung ganun nga talagang ang thinking natin, yun po yung inisa-isa ninyo kanina, GMA, parehas yung result. Tapos ABS-CBN, ganun din. Kahit na lahat ng media, parang pare-parehas. Nanggaling na to sa isang server. So, hindi na katulad nung dapat na So, kung ganun,
Kaya kinaklarify ko, you are a lawyer, yung resolution ba, does it have a force of law, that if you violate that law, that it invalidates the whole election? Yes, Opinion Father. lang ho ito. Yeah, Father, it will yes, invalidate. definitely. Yeah. It has the force of a law, yung COMELEC resolution. Okay. So, Alright. of course, any violation of that is illegal and unlawful. Illegal. And the COMELEC officials who violated that are liable for election offenses. Okay. They are liable for election offenses. Yeah. Does it also mean that the election results will be invalidated? Yeah, you'll have to file a case for that to invalidate the elections results. So, ibig sabihin, Okay. it has to go through a legal process. All right. O, sige, sabihin na natin. It has to go through a, what do you call this? Yeah, legal process, establish the evidence and everything. And yeah, but nullifying the election results, siguro invalidating Father Jerome, Opo. of course, it's one possible thing. But right now, ang ano natin, if you ask me, I want the culprits to be punished. Okay. I want the culprits to be punished. I want them to be removed from office if proven, no? And I want us to go back to hybrid elections where Okay. people will have eyes on the tabulation, the counting, and their integrity is protected, integrity of the votes of the people. When you say Okay. it's not only the counting, it's also the tabulation, it's also the consolidation, and it's also the transmission. So there is integrity in every process. Okay. So you were saying na hybrid, pero wala po tayong hybrid nun eh. No, Father. So yung- no, Father. Actually, you know, under the sa present law right now, which is the Opo. RA 9369, no? So this is actually the law that we're using for the automated election. This is already the revised of the original 8436 law. So this is this is now the revised automated revised. law, no? So RA 9369 under section 31 of RA 9369, the revised automated election law, it is directly and clearly stated there and mandated that the counting at the present level should be manual. So, ibig sabihin, manual. So while that law, RA 9369, gives authority to COMELEC to adopt and use an automated election system during elections, Section 31 of the same law mandates clearly that the counting at the precinct level, kailangan po manual. Ito po, na-describe ko po sa inyo. Kailangan daw, yung chairman of the election board must open the ballot in front of the other members of the election board. Yeah, that's a manual counting. Yeah, okay. Open, then read, and tabulate. Okay. So yun po, no? Napakaklaro pa yan. Napakaklaro. Ibig sabihin po, we don't need another law to shift into hybrid. It can be implemented now because it's actually mandated by RA 936. We filed a petition sa COMELEC to implement that for legal compliance, no? For compliance of RA 936. Hindi pa kami pinansin, so umakyat kami sa Supreme Court. It's now pending in the Supreme Court. Okay. So anong ibig sabihin po niyan nung kino-quote ninyo yung batas na yan na dapat manual counting? Ang ibig sabihin nito, yung conduct ng elections natin ngayon illegal yan. Yan po ba ang implication? Illegal ito? Illegal. So hindi lang po itong 2025, even before, illegal yan. Pati yung 2022. Correct po. Pero hindi napansin kasi, parang ngayon lang napansin na mayroon palang 63, yung section 31, na nandun pa pala yung manual counting as mandated. Ngayon lang po siya napansin. So yun po, that's why we that's why po we filed a petition sa we went to COMELEC but hindi ka pa pinansin, so we went up to the Supreme Court nung January po and it's now pending, no? Okay, very revealing yung binanggit ninyo, ano? Yeah. Na dapat pala walang counting nito, lalong-lalo na sa presinto. Yes, Pero yes. ngayon, lumilihi sila dyan at ginagawa nila diretso na pagbibilang. So, ang daming eleksyon ang affected nito. Magmula nung naging automated tayo, lahat yan hindi po nagbibilang sa presinto eh. So, Correct po. hindi ho kaya
napakadelikado nito sa ano natin, sa bansa natin. It will actually ruin our democratic processes and maybe It is, institutions because they are illegal. Di ba? Correct, Father. Correct. Okay. Correct. Tama ka, yes. So alam nila yon because we raised it to them, but they didn't want to implement it. They wanted full secrecy. And because they, of course, sabi nila, we have to protect the sanctity and secrecy of the ballot. Pero, of the ballot. But they, ano naman, yung transparency and integrity of the votes naman yung sinakripisyo nila. Well, okay, pero medyo yun nga, no, ako naman ang concerning dun sa binanggit niyo yan na dapat pala manual yan. Tapos hindi sinusunod yan ng bansa. But anyway, okay, tutuloy natin. Binanggit niyo yung mga overvotes na yun, overvotes. 17 million, sabi niyo whereas nung 2022, yung 2022 ay 1 million, yung overvotes. 1.7 million, okay. But so ang tanong natin dito, yung 17 million na yan, merong mga indications ba na ano ba to? May nadagdag, may nabawas, may ano ba? Ano bang implication ng overvotes na yon? O sabi niyo disenfranchised. Di ba? Yung kasi nung midterm 2019 elections, yun yung 1.7 million yung overvotes. And the way they defined that overvote in 2019 midterm election was that one overvote, one voter. Yeah, okay. One voter. Pero ito po ngayon, ang sabi nila, itong 17 million candidates na. You have to divide this by 12. Kasi para malaman mo, kasi overvote sa senatorial. Kasi but Father Jerome, I just would like to stress, the official of this, we are left at the mercy of COMELEC. How they will define this? Gusto ko lang i-clarify yung 17 million na yan, sabi niyo parang disenfranchised kasi hindi bibilangin yun tama ba? Hindi Father Jerome, ang 17 million na ito, parang ang lumalabas, wala pang official ang COMELEC dito. I think it's the PPCRV pa lang, ang pag-define nila ng 17 million overvotes, bawat boto, hindi bawat botante. Kaya nga po, para mas maliwanagan din sa nakikinig. Doon sa balota mo, 12 lang sa shade mo. Pero di umano na shade mo 15. So hindi na bibilangin 'yon. Hindi bibilangin, pero yung lahat na 'yon. Ang pagbilang po doon, Father, is yung 3 na excess na senatorial votes mo, yun yung bibilangin nila. 3. Kaya nga, kaya umabot ng 17 million. Correct. Okay, pero ang tanong natin dito, ano yung sige, magpapakilala muna tayo kasi kanina pa ako kinukulit po ng last na ho ito. Kanina pa ako kinukulit ng PA. Okay, magpapakilala po kami, babalik pang Veritas. Veritas. Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan! Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Come, Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Veritas. Okay, ngayon, babalik tayo, Attorney Alex, given naman yun na
ang tanong natin dito, para lang malinaw, kapag kasi nag-shade ka ng sobra-sobra doon sa dapat mong i-shade, di ba yung balota mismo na yun, hindi na bibilangin? Hindi na babalik. Tama ba? Kaya nga, disenfranchised na technically. Yeah. Okay. So, pero, we don't know exactly kung how many millions of voters were Yes. disenfranchised. yes, malinaw naman yon. So, ang tanong lang natin dito, kapag ganon, kasi binanggit nila sa 17 million divide mo yan. Anyway, ang tanong natin dito, yung bang disenfranchisement na yan, patungkol lang yan sa overvotes. Pero marami pang disenfranchised na di umano nagparehistro naman sila pero hindi nila makita pangalan nila. Diba? Posible ganun yun Correct, tapos ganito na nandoon sila sa So, wala pa kayong datos ng binanggit nyo naman. Pero sa tantiyan ninyo, pwede bang maka-apekto yan sa resulta ng election? In terms of winners and losers? Kung ito, halimbawa, kung gamitin nila yung definition na yung 17 million divided by 12, divisible by 12, parang lumalabas siya ng mga 1.7 million voters ang disenfranchised. So, that's roughly mga 2.5% lang of the entire 68.7 million voters. So, sabi nila, sumababa lang. Mababa lang. Kayo po, ang opinion ninyo dito, ang disenfranchisement ng voters, ay yan po ba ay napakalaking usapin yan para sabihin natin na failure ng election? Well, kung ibabase po doon, kung Father Jerome, ang ano kasi natin dito is we are left at the mercy of COMELEC as to the official explanation. So, and we could not have our own different interpretation of that. Attorney, hindi po sa interpretation ng COMELEC. Yung issue mismo ng disenfranchisement. Okay? Yeah, so, yung issue mismo, sige. Kasi kung i-interpret nila na divisible by 12, yung 17 million, so 1.7 million ang disenfranchised, yung ibig sabihin yung voters na yung boto hindi na binilang, no? So, yung 1.7 million na yon is roughly mga 2.5% of the entire total registered voters. So, not enough to declare a failure of election. Okay. So, ang disenfranchisement, pwedeng magkaroon ng failure of elections kung substantial yung numero ng mga botante na disenfranchised. Yeah. Pero kung sabihin natin 5%, attorney. Sabihin na, assuming 5% of the whole, of the total number of voters. Pwede ba yan? Yeah. We don't have kasi we don't have figure. Tsaka wala tayong past experience of having an elections, all right. Declared nullified. Also, so ibig sabihin wala pa talagang jurisprudence on that. Jurisprudence. Wala pa tayong standards na magamit on that. Okay, sige, attorney, panghuling mensahe po ninyo at pag-closing po ako mamaya. Ano po bang panawagin po ninyo sa taong bayan? Patuloy po tayong magmatsyag at ginagawa po namin ngayon yan. Again, we are not yet ready to make any accusation or conclusion. Kinukomplete pa rin namin yung data gathering. We want to gather as much information and data that we can get para makita natin yung buong picture. And we are studying the reply of COMELEC and the reply of PPCRV and NAMPREL. But there are now more people who are helping us dig up on these things, including IT people. So in the next few days, hopefully, we'll be able to come up with parang reply natin dun sa reply ng PPCRB and COMELEC. So, but definitely, the entire Filipino nation deserves to know what really happened, the truth on this. So, napaka-importante po ng katotohanan because the truth is the foundation of everything po, no? So, we have to, and the truth has a life of its own The moment i-release mo yan, the truth will find its way in the hearts, in the consciences, in the minds of people, and eventually bring us to the path of real change and transformation. That's why it's really important to establish the truth, because only with the truth that we can have real, genuine transformation. Very well said. Maraming salamat po sa inyo, Atty. Alex. At susubaybayan po namin yung mga pagkilos po ninyo at kung ano man po mangyayari patungkol po dito sa mga concerning issues, observations
dito po sa nagdaang election. So thank you so much. Yan po si Attorney Alex Lacson. So yun nga po ang binabanggit ko dito sa inyo kanina. Meron po tayong laging usapin ng dayaan, irregularity, tapos so ay laging yung sanctity at saka integrity po ng election. Lagi pong questionable yan. Sa palagay ko po parang wala tayong napipili talaga na alam ninyo na hindi tainted yung pagkapanalo eh. Kasi kung meron ganitong mga allegations, ang implication ho niyan, lahat ng nanalo dito, hindi solid yung pagkakapanalo nila. Kahit sabihin mo pang naka 30 million votes yan. Kung ganito ho na may mga observations tayo concerning as they are, and then irregularities, ano ba talaga yung kumbaga dapat naasahan dito, ng taong bayan. Kaya yung binabanggit kanina ni attorney na we need to dig deeper, look deeper para makuha natin yung katotohanan. Kasi karapatan ng taong bayan na malaman talaga katotohanan dito. So ganun pa man, ang paghahanap po ng katotohanan hindi po madali. Ang dami hong mga layers na dapat mong tanggalin para ika nga maabot mo, maarok mo, kaya matagpuan mo yung katotohanan. Ano mga layers na yan? Yung sistema. Okay? Tapos so yung mga practices. Okay? Meron tayong mga legal na proseso din na pagdadaanan. I don't know if you untangle all this, they are enough to really, present us the truth. Kaya tuloy, itang taong bayan, ewan ko, nabubuluhan, confused, I don't know. Yung pong isang revelation kanina ni Attorney Alex, dapat pala ang bilangan ay sa presinto pag ginagawa. And that was mandated by the law. Pero hindi po ginagawa yan. So, hintayin nyo natin kung ano ang development po dyan. So, this is very concerning. This is a serious matter. Ako, sa lahat ng mga nilahad nila mga concerning issues, doon ako medyo talaga nawindang to use that word, nawindang dahil, di illegal pala ginagawa ng COMELEC. Pero wala namang umaalma. Even all state institutions, parang tanggap yung ganong kalakaran . So, doon pa lang, sa pagtanggap ng Estado, pagtanggap ng mga Pilipino, na itapon mo na kagad yung resulta. Hindi na dapat bilangin yun sa mga presinto. Parang palagay ko, that is a serious violation of the law if papapatunayan nga na ganun. Okay, but anyway, dito ho tayo. Kumbaga, meron naman tayong bagong mga senador, meron po tayong bagong mga namumuno sa mga munisipalidad natin, sa lalawigan ho natin. Ano po bang dapat nating expect? For the meantime, that we are looking for the truth. Okay? Trying to find the truth. Umasa din po tayo na yung mga andyan dyan na di umano ay nahalal, dapat magserbisyo sila sa atin. So palagay ko ang hanapin naman natin dito ay yung accountability. Doon pansamantala, tawagin yung pansamantala. They have to be accountable. If they are there in a position where they are elected, they should serve the people. At tayo ng mga mamamayan, dapat ipakita natin, hindi tayo tutulog-tulog. Dapat sila mismo, hahabulin natin para pagdingkuran ang taong bayan. Ito po si Father Jerome Siciliano, ang rector po ng National Shrine of Mary Queen of Peace. Sumainyo ang katotohanan. Happy weekend. Bye-bye. Salamat po sa inyo. Veritasan.